Nakita ko kanina, ang daming nagtaas na galing ibang platform. May gusto lang ako malaman. Anong nagustuhan niyo sa Joyride at nandito kayo ngayon? Malawak yung access. Yun ang talagang literal na long ride. Sino pa? Walang ratings. Napakagandang pakinggan. Sino pa? Makakapili sir ng booking. Makakapili ng booking. Ano pa? Walang boss. Sarili mo yung boss mo, no? Okay? Sa Joyride, ulitin ko, malaya kayong lahat dito. Hindi kung malaya sa kung anong kalokohan gagawin ninyo. Malaya kayo sa mga biyahe o sa booking na gusto ninyo. Lalo na, magde-December na. Paldo. Bakbakan yan. Makakapamili talaga kayo ng malalaking booking yan. Hindi kayo kakabahan kung mababa yung ratings ninyo, mapiktuhan yung booking ninyo. Kasi wala naman tayong acceptance rate, completion rate, cancellation rate, wala. Napaka-importante po yung rating system na sinasabi nila. Pero hindi dapat yan ginagamit para mabitag yung isang rider, sakalin yung isang rider. Hindi dapat yan ginagamit para maapektuhan yung incentive mo, yung sa tiering mo, para dapat sana bumaba yung commission mo. Pero once na maapektuhan kayo kasi yung ratings na yan, sayang yung pagod ninyo. Tama ba? Yung rating system, meron naman si Joyride, pero iba lang yung tawag. Tawag doon, sa amin, feedback mechanism. Ibig sabihin, pagka pasaway ka at may ginagawa kang kalokohan sa customer mo, magre-report lang yung customer sa amin kung ano yung ginagawa mo. Hindi kung i-rate ka ng 1 star na wala namang katibayan, hindi mo malalaman kung sino yung nag-rate sa'yo, negative yon. Yung sa Joyride, pag na-report kayo, pagka minor lang naman at walang katibayan, basta lang kayo ni-report ng customer, mga sir, tatawagan po kayo ng Joyride para ma-confirm, para makuha yung paliwanag ninyo. So, deactivate tsaka ban, magkaiba yun ha. Yung deactivate, pansamantala lang yun. So, 2 araw, 3 araw. Pag ban kasi, habang buhay na yun. So, ngayon, pagka hindi ka sumagot sa tawag, dahil minor yung ano mo, ni-report ka ng customer, walang katibayan, i-deactivate ka. Pero kung sumagot ka, nakuha naman yung panig mo, tuloy yung biyahe mo. Yung pangalawa, pagka meron naman katibayan yung customer na nireport ka at talagang may violation ka, automatic i-deactivate po kayo. Iti-text kayo, papuntahin kayo sa Joyride office. Pero, pagpunta nyo sa office doon, ipapakita rin sa inyo, sasabihin din sa inyo kung ano yung violation ninyo para patas naman. Para alam nyo rin kung ano yung ginagawa ninyong mali. Hindi yung i-deactivate kayo pagpunta doon, walang maipakita, napaka-bias doon. Kahit gusto namin, transparent tayong lahat. Lalo na sa app, pag may booking kayo, kung magkano yung binawas sa inyo, nakikita nyo kung magkano yung bawas sa inyo sa komisyon. Ibig sabihin, may breakdown na makikita. Once na ang app kasi, na walang transparency at hindi nyo makita yung breakdown, kung magkano binawas sa inyo, magduda na kayo. Diyan papasok yung mga head in charge, mga hocus-pocus, magkano binawas sa'yo, hindi mo makikita, hindi mo malalaman kung magkano na pala yung commission na binabawas sa'yo kung hindi mo monitor yung booking mo, bawat drop-off mo.